Inanunsa po ng Department of Education o DepEd na babalik na sa traditional school calendar ang pasukan ng mga estudyante this coming school year na magsisimula na sa June 16. Kaya naman ang ating mga anak talagang sinusulit na ang nalalabing panahon ng kanilang bakasyon. Kabaliktaran naman sa mga magulang na ngayon pa lang ay nag-iisip na ng paraan kung paano paghahandaan ang pagbabalik eskwela ng ating mga anak. Tulad na lang po ng nanay na sumulat sa ating Mama Piece of Advice para humingi ng payo tungkol dito. Sabi niya, Dear Mama P, ako po si Nanay Belinda, 31 years old mula Cagayan de Oro at nais kong humingi ng payo kung paano ko paghahandaan ang pagbabalik eskwelahan ng aking 6 na taong gulang na anak na si Brenna na mag-grade 1 na ngayong pasukan. Bukod po sa gastusin para sa pambili ng gamit sa school, ay pinoproblema ko rin kung paano ko siya maihahanda sa kanyang pagbaback to school. Ngayon kasi ay puro laro ang kanyang ginagawa kasama ang mga pinsan na nagbabakasyon. Kapag sinasabihan ko siyang magbasa o kaya ay mag-practice magsulat, ayaw niya. Gusto ko lang naman ay makasabay siya sa lesson na ituturo ng kanyang magiging guro. Ano ba ang pwede kong gawin para ma-prepare ko ang aking anak ngayong pasukan? Sana ay mapayuhan mo po ako sa aking problema, Nanay Belinda. Ngayong umaga upang tulungan tayo na mas maunawaan ang problema ni Nanay Belinda, makasama po natin ang nagbabalik na napakagaling mag-explain, si Sir Tovi De Jesus. Good morning! Welcome back, Tovi! Good morning, Mama P na pala tawag sa'yo ngayon. Dito lamang sa segment na ito. It's nice to be back here in Kada Umaga. Talagang, change ko ang schedule ko for you guys. Oh, diba? Thank you, Tovi! Talagang para makarating ako. Always appreciate your guesting here dahil napakadami namin natututunan sa'yo. Thank you for being gracious now to invite me ng paulit-ulit. Nakakatuwa. Yes, thank you, Tovi. Okay, first off, ano ba ang list, mga to-do list ng mga magulang sa pagpe-prepare ng kanilang mga anak? Ng mga mothers natin. Okay, una sa lahat, mga kada, kapag kunyari po ang inyong anak ay babalik sa eskwela, importante na magkaroon ng transition muna. Okay. Hindi pa pwede na kunyari June 16 ng pasukan, June 15 mo lang pag-aayusin. Oo. Bawal yun. Oo. Pag ginawa mo yun, you're just putting your child either to a very high level of emotion, at yung emotion na yun pwedeng positibo, pwedeng negatibo. Especially this one, 6 years old lang yung anak niya. Oo. So, ganito ngayon yan. Dapat yan, Mami P, dapat 2 weeks before ng pasukan, nagsisimula na kayo ng transition ninyo. Ano-ano ang mga pwedeng gawin? Number 1, involvement ng bata sa preparation ng materials niya. May notebook yan. Huwag mong hayaan na ikaw lang ang magbalot. Alam mo, naalala ko nung ako bata, ang ginagawa ng nanay ko, hawakan mo. Hahawakan ko yung libro. Tapos kukuha siya ng tape. Dikit mo. Ididikit ko yung plastic cover doon sa notebook. Ako taga-cut ng tape. Ng tape, di ba? Ganon kasi dati talaga. So, nowadays, naiintindihan natin na ang ating mga momshies ay very busy. Oo. Pero iba pa rin po yung involvement ng bata kasi it then allows them to condition their mind na ay talagang papasok na ako. And also excitement. Yes, di ba? Dahil bago yung gamit. Pero kung hindi, okay lang. balutan nyo lang. May tips tayo dyan. Okay. Kapag kunyari, alam mong medyo tipid-tipid ng mga magulang, nangyayari yan, di ba? Pwede mong i-repurpose yung mga dati mong gamit, di ba? Kung kunyari, meron kang mga spiral notebook, pwede mong i-retahe, di ba? Iba naman nakikita ngayon. ko yun. May mga sinulid. Yes, which is okay kasi kesa naman gagastos ka uli. Tama. Di ba? Tapos you can personalize it. So kunyari sa mga incoming high school natin, uso na mag-print ng picture mula sa internet, yun ang i-cover mo sa notebook mo. Tama. Di ba? Personalized pa. It allows you to be more excited in school kasi nandun yung identity mo dun sa iyong gamit. Tama. Okay. Another one, Mama P. Kunyari, bago si junior sa school. Okay? Ang gagawin dapat ng parent, bumisita ka sa school before ng pasukan. Kunyari, yung mga fitting ng uniform, bilihan ng books. Yeah. Pag dumating ka doon sa school, wag lang yun ang gawin nyo. Libutin nyo yung campus. Mag-tour na kayo. Mag-tour na kayo. O sabihin nyo si Kuya Guard, iikot muna kami. Especially kung bagong estudyante siya, Correct. no? So, sasabihin mo ngayon, ito pala ang CR na malapit sa classroom ninyo. Ito pala ang canteen. Ito pala ang clinic. By doing so, nagkakaroon ng familiarity ang bata. Ang bata kasi, pag kunyari, pinasok mo sa isang unfamiliar location, Anxious yan. anxious yan. Tama. Mag-iisip yan, where do I go? Yes. Alam mo kung naalala ko, unang-unang beses na pinasok ako,
I was supposed to be kinder. Oh. Naligaw ako, napunta ako sa nursery na classroom, maliit kasi akong bata. Oh. So nagtuturo na yung teacher, tapos tinanong niya, sino itong batang to? Bakit wala siya sa listahan? May naligaw. Naligaw. Sabi ko, kinder who kasi ako. Sabi niya, ay nursery classroom to, lipat ka. Ayun. Diba? So, Oo. it does happen. Yes. Okay? So, parents need to orient where those places are para ang bata mas familiar, mas secure. Okay. Okay. Next. Ito pa. Yung sleeping schedule, Nako, ang ito na. kailangan umpisahan na. Actually, 2 weeks before ba? 2 weeks before Toby? then. Kasi yung ganon, it gives consistency already. Oo eh. Di ba kaya sa question natin, sabi ng mami, yung kanyang anak ay puro laro. Now, naiintindihan natin, bakasyon eh. Go for it. Oo, di ba? Oo. Gusto ko yung anak ko nga ngayon, nakabakasyon din sila, di ba? So, ganun talaga. Pero ito ang style. 2 weeks before the class, so technically kung June 16 yan, kahit end of May kayo magsimula, pwede pa. Yes. Okay. So, ang gagawin natin, meron ka ng segment ng school prep. So, kunyari, let's say 3 o'clock to 5 o'clock, pagkatapos maglaro, magdi-dinner kayo ng 6, 7, school prep work na ang gagawin ng anak mo. Ano yun? So, for example, sabi ni Mami, gusto niya magsulat, di ba? Yung nanay at saka yung bata, sabay kayong uupo at mag-practice magsulat. Ang mas magandang gawin nyo dyan, lalo na kung pagpa-practice ang gagawin, yung meron munang guide. Hayaan yung sa eskwelahan na gawin ng bata yung freehand na siya mag-isa. Tama. Sa bahay, yung may guide muna para rin madali kay Mami. Pwede ba yung, Tovi, weird ba kung halimbawa, paghahandain na natin sila ng mga, the night before, ihanda mo na yung mga kailangan mo sa school, yung uniform mo, i-layout mo na, para sa pasukan, meron Ready na siyang ka. ganung habit. Yes, actually, very good yun. At the same time, yan yung tipong, look at your pencils, natasahan na ba? How about your shoes? Nalinisan mo na ba? Do you have everything that you will need? Maganda yan na marunong na mag-inventory ng gamit yung bata. That way, pagdating ng pasukan, hindi natataranta. Kumbaga, ugaliin natin mga kada na tipong ang bata, dapat marunong siya that one night before, ready na sila. Oo, Diba? yung mga kailangan bitbitin, yung Oo. mga assignments, kailangan Yes. i-check din Correct. the night Diba? before. Ito, yung separation anxiety, hindi talaga mawawala yun, Ay, lalo na oo. sa mga Bagong bata. chikiting, Yes, di ba? oo. Yung iyakan Yes. dun sa classroom bago umalis Yung nanay. Yung nanay. Oo. Ganito ngayon yan. Kaya nasisepangs yung anak mo kasi bago yung lugar at hindi mo siya na-tour. Ayun. Yun ang purpose natin doon sa kanina. Ayun. So, when you're- mababawasan na yun. Yes. Kasi kumbaga, may kita niya na kagad, ay, ito pala yung magiging classroom ko. Sometimes, siyempre, may mga teachers tayo na prior to the school year, nandun na sila. So your child can also meet the advisor. Mas maganda sana, Diba? no? I will be your teacher. Ma-meet na si teacher. I look forward to seeing you. Para At kung hindi nila type, pwede din. tsaka medyo personal. Kasi di ba syempre, pag sa klase yan, the teacher welcomes everybody. Yes. Pero this time, pag kunyari yung anak mo lang, Na one-on-one na niya. one-on-one niya, pati makakapalagay na ng loob ng bata yung teacher. Okay, so siguro naman nasagot na yung mga katanungan ni Mami dyan, ano? Pero puntahan natin yung mga medyo matanda-tanda Yung bigger ng kids na. Oo, bigger kids. Especially the ones na nagta-transition halimbawa from grade school to high school, 'di ba? Once upon a time, nung grade 6 or 7 sila na yung pinakamatanda dun sa school nila. Sila na mga bossing sa school. Oo, tapos magta-transfer sila sa big school. Sila na naman yung Kulelat. Kulelat, yung mga lowest, Yes. youngest. Actually, talaga merong ganyang phenomenon sa psychology. It's called the big fish, small pond effect. Yun. So, kumbaga, lalo na kunyari, nasanay ka sa maliit na eskwelahan, isang section lang ang per grade level, yes. tapos lilipat ka sa malaking eskwelahan, 10 section, talagang nakakawindang. Ang first thing na pwedeng magawa natin dyan is this. Kung may kakilala ka from your old school, nalilipat din dun sa eskwelahan na yon, which is most likely, kasi kung community nyo lang naman, samahan mo. Kayong dalawa ang magkasama. Kasi kumbaga, it helps na meron kang taong familiar ka na within that new environment. Pangalawa, aralin nyo kung paano yung pecking order ng mga estudyante. Hindi man ito ganun ka-explicit, pero nakikita talaga yan kung sino yung mga tipong tinitingala, sino yung medyo na, let's say for example, talagang nagiging sikat sa class, nagiging popular. So Observe lang. Observe yon. And then from there, ask yourself, is that you?
Kasi lalo na sa ating mga estudyante Kasi may mga cliques. Yes. Lalo sa ating mga high school students, ang pinaka-challenge nyo dyan is magkaroon kayo ng personal identity. Okay. So, dito ngayon, pagpasok nyo ng high school, dapat tinitingnan nyo yung bawat grupo na available doon sa school ninyo. Huwag kang mape-pressure kung wala ka kagad grupong masalihan. It's okay. Do we tell this to our kids? Oh, definitely. Diba? Definitely. Kasi ang pinaka-problem dyan is this. Matapos mo ang high school, sa atin ngayon, 6 years na ang high school kasi plus senior high. So, natapos ka ng high school nang wala kang sarili mong identity. Kasi ang nangyari, kinopya mo kung ano yung existing. Yun na nga. Tapos, paglabas mo ng high school, wala naman na yung mga kinopya mo, wala ka na namang identity. Eh, paano yun, Tov? So, dapat ba sumama sila doon sa mga cliques na yun? Try it out. So, for example, let's say, di ba, pag first week ng school, first year student ka, alamin mo kung ano yung mga club. Kung medyo geeky ka, doon ka sa math or science club. Medyo sporty ka, doon ka sa sports or sa varsity club. Musically inclined ka, magaling ka magpiano, doon ka sa glee club. Magaling ka magdrama, doon ka sa theater, di ba? And kung they have more than one interest dun sa mga yun, Ang susunod na- dalawa yung groups nila. Pwede yun, kung kaya, bakit ang hindi? Pero sometimes, doon ngayon nagkaka-problem kasi may ibang bata, in terms of pleasing their parents or raising their profile, lahat na kinuha. Okay. So, hindi rin effective yung ganon. Usually, we just recommend just to have one para may concentration ka. Okay. So, sa ganong aspeto, itatanong natin sa mga anak natin, alin anak yung nakikita mo na tipong mas kaya mong madalas gawin ng natural sa'yo? So, kung kunyari sabi niya, Mom, I like to sing, but I like theater as well. Ang tanong, anak, ano yung mas nakikita mo na kahit araw-araw kayo may practice, yung tipong parang hindi mo hinihila yung sarili mo papunta dyan. So, yon, okay? Tapos, ito yan. Siyempre, ang ating mga bigger kids, kailangan bigyan na natin sila ng konting freedom to choose kung ano yung mga materials nila. Kumbaga ganito yan. Dati naalala ko yung nanay ko. Yung nanay ko kasi ok-ok, OC eh. Pag bumili ng bond paper yun, talagang bibilangin niya kung 50 pieces yung bond paper doon sa plastic. Ganun siya. So, nung time na yun, nasanay din ako. Na ako tuloy, pag bumili sa bookstore, binibilang ko rin kung kompleto. Pero as we grow older, let's give freedom to our kids. Okay. O eto ang budget. Eto ang listahan mo. O bumili ka on your own. Tov, paano yung mga bullies? Paano natin i-address yun? How do we get them ready? Hindi naman maiiwasan. Of course. Lagi talagang may ganon. Yes. And in different forms na in this day and age, Oo. merong social media bullying, Yes. merong sa eskwela. May physical pa rin, may emotional. Paano to? Okay. The first thing that you need to tell your child is this. Kung may mga taong hindi ka makakasundo, meron din namang mga taong makakasundo ka. Kasi if we always tell our child, prepare for bullies, we are then putting the school in a very bad light. Na parang napakasamang environment ng school. Wherein in fact, it's not. Ang punto dito, kailangan turuan natin yung mga anak natin na hanapin mo kung saan ka belong. Huwag mong hahayaan Okay. na tipong wala kang mabebelongan kasi doon ka ngayon magiging target ng bullying. Bullying kasi is a process wherein which they try to first look who are the weak, who are the isolated. Ayun. So there is also really a truth on the strength in numbers. Okay. So kung kunyari, membro ka na ng isang club, meron ka ng barkada, hindi na basta-basta ka mabubuli. Eh, paano yung response natin to them? Okay. Deadma? Ganito ngayon yan. First thing that you need to understand, easier said than done, pero ang punto dito, you need to teach your kids to stand up. For themselves. For themselves. Now, I'm not saying it's an automatic success. Minsan, pag nag-stand up ka, lalo ka pang bubulihin. Kasi kumbaga, lumaban ka eh. Pero be firm. Sa ating mga kada na nanonood ngayon, sa ating mga chikiting, sa ating mga bagets, ito ang lagi niyong tatandaan. May halaga ang buhay ninyo. Which means you defend it, you stand up for it, ilalaban mo ang sarili mo. You don't have to do this alone. Pwede kang magkaroon ng kaibigan, ng kabarkada. You tend to ask help from them as well. And at the same time, always use the sources coming from the school, like the principal, the guidance counselors, i-report mo kagad. Hindi ka matutulungan kung hindi ka magsasalita. So speak up, fight for yourself, and then use the necessary resources available to you. Ganun ang sistema. Okay? Okay.
So, Toph, ang final words mo na lang para kay Mommy na nagpadala sa atin kay Mommy Belinda Ayan. na nagpadala ng liham sa atin. Mommy Belinda, okay. Tandaan po natin, iba-iba po ang ugali ng bawat bata. May mga bata talagang excited sa school. Abril pa lang, nagpe-prepare na ng uniform. Pero may mga bata na medyo slow. It's okay. Ang importante muna, alamin mo kung ano ang kartada ng anak mo. Kung nakikita mo na may isang subject siya na yun ang talagang interest niya, why not start with that subject? Kung napapansin mo na medyo nahihirapan siya sa writing, maybe you can do it more frequently as compared to others. Ang importante lang ay huwag mong ipilit. Sabayan mo ang kakayahan ng iyong anak. Have some ample time. Huwag mong ilaglag ng isang bagsakan ang lahat ng training na kailangan niyang matutunan. At kung hindi naman niya maabot yung standards mo, it's okay. Kaya nga siya mag-aaral sa school eh. Ang ginagawa mo, you're just preparing your child. Let the school do its job of teaching your child as well. Ganda! Ako nga kanina, ginawa kong reward yung kanyang request for more YouTube time. More screen time. Oo. So sabi ko, magbasa mo na ng libro. Yeah. Tapos write about it. Correct. Ang ginawa, Tofi, tinext ako ng book report niya. Akala ko, i-write niya talaga, tinext sa akin lahat. So, approve for 1 more hour. Ano na, computerized na ikaw naman. Ganun talaga. Pero that's okay. I mean, ang punto doon is this. You're just trying to see how your child understood the material. Yes. Diba? Natawa lang ako na tinext niya Tinext sa niya talaga, akin. diba? At least committed. Committed talaga siya. Yes, committed. Ginawa niya talaga. At sa mga gusto pong magpa-consult. Ayan, oo. Sa mga nangangailangan ng psychological services, kung kunyari ikaw ay anxious o depressed, pumunta ka na sa East Avenue Medical Center. Kami po ay located sa 2nd floor, Serid Building, East Avenue, Quezon City. At pwede rin ba mag-plug? Yes! At kung kayo naman ay gusto nyong makinig sa radyo tungkol sa mga... Radio program, yes, yeah! meron ba? Matagal na. Matagal na ba? Yeah. So kayo po ay inibitahan kong makinig kahit online sa DZAS 720 AM. Ito po ay Fridays, every first, second, and fourth Friday of the month. Doctors Online. Nice. Kaya ang aking programa. So pag Friday po, ako po ang host nila. Ayan. Nandyan po si Sir Tofi kung wala po siya dito. Kasi lagi siya Uy, iniintay. in all fairness, yung service namin sa ISAB, it's for free. Oh, wow. Since it's a government hospital, ang pasyente hindi kailangan magbayad. So, yung for example, yung mga cases na pupunta ka sa hospital, babayad ka ng counseling for 2,000 or 3,000 pesos, sa amin libre yun. Wow. So, diba? At napakahalaga niyan, wag po natin baliwalain ang ating mga mental health Yes. concerns. So ito naman po ang ating mga piece of advice. Practice makes perfect, mga mommies. Habang papalapit ang pasukan, ay practice na po ang routine ng ating mga anak pagdating ng pasukan para hindi na sila mahirapan. Mag-adjust po, lalo na ang pagtulog at paggising na maaga. At ang ating second piece of advice, prepare early. Sabi nga ni Sir Tofi, ngayon pa lang, i-prepare na po ang mga kailangan ng ating mga anak. At isama nyo sila sa pag-prepare na yan sa kanilang pagbaback to school. Iwasan po ang last minute na pamimili ng school supplies para ilang araw bago ang pasukan ay ready na ang lahat. Thank you, Tofi! Oh, it's a pleasure to be here. Yes! At mga kada, ang pag-aaral po ng ating mga anak ay importanteng stage na kanilang buhay na kailangan ng ating paggabay at pag-alalay. Kaya naman, siguraduhin nating maging smooth at maayos ang adjustment sa kanilang pagbaback to school pagkatapos ng bakasyon. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!